Sa ating pong huli at ikatlong awit ng spiritual, buksan po muli natin ang ating mga spiritual hymn book sa page 248, Jesus Saves. 248. Jesus saves. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves. Sing. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Burden news through every land. Climb the steeps and cross the ways. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Wafting all the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back ye ocean caves. Earth's trip her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom. When the heart for mercy caves. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Last stanza. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. These are songs of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Ngayon pong hapon, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon Kristo. Kaya po muli natin tatawagin ng ating pong mga ngaral, si Pastor Norman Williams. Pagpalang hapon sa ating lahat. Muli po nating buksan ang ating pong mga Bible sa Numbers chapter 21. In the book of Numbers chapter 21, ating basahin ang talatang 4. Numbers chapter 21 verse number 4. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa King James Version, and I read, They set out from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. But the people became impatient along the way, King James. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the soul of the people was much discouraged because of the way. And the people spake against God and against Moses, Wherefore, or why, have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loatheth this light bread. And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. May God bless the reading of His Word. Let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan at dakila, luwalhati, karangalan at kapurihan, ang aming inaandog at naalay, kalugdan niyo nawa na pagpalain ang pananambang ito at ipahayag ang iyong sarili
sa amin. Sa pagtunghay namin ng iyong mga salita, ihanda niyo ang aming mga puso at isipan. Tulungan niyo po kami na maintindihan namin ang iyong mahalagang mensahe. Panalangin namin, O Diyos, ng banal na Espiritu, gumuhat kumilos sa aming mga puso. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe. Maunawa namin ang iyong kalooban. Pagabagin niyo kami sa aming mga kasalanan. Pakita niyo sa amin, Panginoon, ang tunay na anyo at kalalagayan ng aming mga puso. At pakita niyo rin sa amin ang aming mga kasalanan, pagkakamali at mga pagkukulang. Mahabag kayo sa amin, Panginoong Diyos. Tama niyo ang aming mga kamalian, ituwid niyo po ang aming mga kalikuan. Muling may taas kayo at ang Panginoong Kristo sa aming kalagitnaan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Please be seated. Discouragement. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon pong hapon. Babasahin ko ang Tagalog. Ganito ang sabi. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasa daang patungo sa dagat na papula upang lumiko sa lupain ng Edom. At ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa ito upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. Sa ibang salin naman, ang salita ng Diyos, ganito ang sabi. Mula sa bundok ng Hor, naglakbay ang mga Israelita na dumaan sa daan na papunta sa dagat na pula para makaikot sila sa lupain ng Edom. Pero nagsawa ang mga tao sa kanilang paglalakbay. Kaya nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises, sinabi nila, bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto para mamatay lang dito sa disyerto? Walang pagkain at tubig dito at hindi na kami makakatiis sa nakasasawang mana na ito. Sa magandang balita naman, Biblia, ganito ang sabi. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises, inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Sa pag-aaralan po natin ngayong pong hapon, mga kapatid, dito natin makikita kung bakit may discouragement, kung bakit tayo nadi-discourage, at ang discouragement ay dapat nating malaman na ito po ay masama, ito ay kasalanan, at hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa ating pag-aaral ay ating tatalakayin the character o ang anyo ng discouragement. Pagkatapos niyan, ating tutunghayan ang mga sanhi or causes ng discouragement. Sasagutin natin yung tanong na ano ba ang mga dahilan bakit ang isang tao ay nadi-discourage. And then, kung may panahon pa at may oras, ating tatapusin sa pamagitan ng pagbibigay ng mga pagtatama o correctives sa discouragement or kung papaano natin to malalabanan o kung papaano natin to ma-oppose. So, umpisa na natin, tunghayin natin ang karakter o anyo or nature ng discouragement. Tingnan natin muna ang konteksto. Ang tanong, bakit na-discourage ang mga Israelita? Well, sa talatang 4, ang sabi diyan, because of the way. It's because of the way. Sa Tagalog, dahil sa daan. Ano ibig sabihin niyan dahil sa daan? Na-discourage sila. Now, tingnan natin ang background ng pangyayari para maintindihan natin. No? Ang Panginoon ay gumawa ng kamanghamanghang bagay para sa Israel. Nung sila ay ilabas, sila ay inilabas ng Panginoon sa Egypt at sa pinuksa ng Panginoon ang kanilang mga kalaban sa dagat na pula. At maliwanag na tiyak inaasahan po nila ang isang mabilis at mas madali ang paglalakbay.
para makarating sa Kanaan. Kaysa sa aktual nilang naranasan. Kaya lang hindi natupad. At dahil sa hindi natupad ang kanilang mga inasahan, ayun, nawalan sila ng pag-asa. Sa madaling salita, na-discourage sila. Ang inaasahan kasi nila, paglabas nila ng Egypt, madali silang makakapunta doon sa lupa ni pinangako ng Diyos na kung tawagin ay Kanaan. Kaya lang, nadismaya sila. Kasi hindi pala ganun ang nasa plano. Kung titingnan natin yung immediate context, mga kapatid, di natin nabasa yung verses 1 hanggang doon sa verse 3. Tingnan natin yung verse 1. Dito sa talatang 1 hanggang talatang 3, mababasa natin isang Canaanite na hari ng Arpad or hari ng Arad. Na yung Arad po dito, hindi po hari, ito po isang lugar. Isang hari, isa siyang Canaanite, hari ng Arad, ang humarang sa pagsulong o sa pag-abante ng mga Israelita. Ang matindi, sila'y dinigma. Kaya, nila'y nasaan siguro yun. Paglabas nila ng Egypt, gerang masasagupan nila . So sila'y dinigma at dinala ang ilan sa kanila na mga bilanggo, parang yung Hamas. Nilusob ang Israel. Tapos, merong mga binihag, dinala doon sa Gaza. Parang ganon ang kalalagayan. No? So, dahil sa nangyaring ito, ang Israel ay nanumpa na kung ibibigay ng Panginoon ang bansang iyon sa kanilang kamay, kanilang lubos na wawasakin ang kanilang mga lungsod. So, ginawa ito ng Panginoon. Tinulungan sila, tinupad niya ang kanilang pangako. So far so good. Pero pagkatapos nito ay dumating ang isang karagdagang pagsubok. Look at in verse 4. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasa daang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom. At ang damdamin ng bayan ay nainip. Sa Tagalog, yung discourage, nainip. Sa ibang salin, nagsawa. Or nanlumo, nanlupaypay dahil sa daan. So, ano ibig sabihin? Sa halip na sila ay akayin ng Panginoon patungo doon sa lupaing ipinangako sa kanila na kinabibilangan ng kanilang pagdaan sa teritoryo ng mga masasamang tao, sa teritoryo ng mga masasamang bansa, sila'y dinala mula sa bundok ng Hor, sa daan ng dagat na pula. Para ano? Upang lumiko sa lupain ng Edom. Ibig sabihin, lumibot. At iyon ang lubhang nagpahina ng loob nila. Umiikot pabalik doon sa disyerto. Mukhang para sa kanila ay ito ay isang pag-urong sa kanilang paglalakbay na nangangailangan ng pagbabalik sa disyerto kung saan kakaunti ang tubig. Kung saan doon sila nakaranas ng kawalan ng tubig at pagkatapos nagreklamo kay Moses, Moses, walang tubig. Ano, dinala mo ba kami sa ilang na ito, lumabas kami ng Egypt, para dito na lang kami patayin o dito na lang kami mamatay. Yun ang pinaka-konteksto ho dyan. Kaya ang naging reaksyon nila dito ay isang panlulumo at panghihina ng loob. Sa madaling salita, discouragement. Dahil sa daan. Kumbaga, bumalik ulit, iikot ulit sila doon. Yun ang nangyari sa kanila. So tingnan natin, matapos natin makita ang konteksto, ang karakter. Analyzein natin mga kapatid, ang characteristics o nature ng discouragement. Maaaring ang ilan sa atin, o lahat sa atin dito, sabihin natin, discouragement, natural yan. Talagang ganun. Ang tao, minsan, nadi-discourage. Si Jeremiah, si David na-discourage nga .
Mamaya, titingnan po natin yan. Meron akong isang alam, si Elijah, na discourage din yun. Nakaranas din ng discouragement. So, maaaring sabihin natin, yung mga lingkod ng Diyos, nadi-discourage din yan. Kaya, natural lang yan, yung discouragement. Mga kapatid, maaaring ang discouragement ay natural, pero hindi po yan nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Ni hindi rin po yan nagiging kagamit-gamit sa ating mga sarili, ni hindi rin po yan nakakatulong sa ibang mga kapatiran. Bagamat sasabihin nating natural. See? Sapagkat hindi ho ganyan ang nangyari pagkatapos. Ano ang naging kasunod? Ano ang naitala pagkatapos nitong sinasabing discouragement? Look at in verse 5. Ano sabi nila? At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. You see? Kita nyo resulta ng kanilang discouragement? Sila'y nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises at anong kanilang complain? Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Egypto upang mamatay sa ilang? Ha? Ganun ba yon? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, babalik na naman kami dun sa ilang. Walang tinapay, walang tubig, at ang aming mga kaluluwa ay suyang-suya na sa walang kwentang pagkain na ito. Yan ang naging resulta ng discouragement. Natural, ano? Yes, natural. Pero tingnan nyo ang naging kasunod. Pagrereklamo na sa Diyos. Nakita ko natin. At ang mga bagay na ito, tanda natin, ay nangyari sa kanila para maging halimbawa sa atin. Para halimbawa na huwag tutularan. At ito ay para din sa ating instruction at warning para tayo ay maging matatag at kilalanin ng mga panganib na dala ng espiritu ng discouragement at panghihina o panlulumo ng loob. The very fact na ang diwa ng discouragement ay sinasabi nating natural yan, ay agad dyan natin makikita kung gaano po kasama ang karakter na yan. Dahil sa sinasabi nating natural yan, therefore it is not spiritual. And if it is not, and if discouragement is not spiritual, then it is of the flesh. Sa laman ho yan. Ito isang bagay na ayon sa laman at hindi po yan produkto ng paggawa ng banal na espiritu sa atin. Kung kaya ito ay dapat iwasan, ito po ay dapat itakwil. Gaano man ho kalungkot ang ating nararamdaman, gaano man kabagsak ang ating espiritu, gaano man tayo ka-discourage, mahina ang kalusugan, gaano man kahirap at aba ang ating kalalagayan, tandaan po natin, mali ang sumuko sa diwa ng pagkatalo. Para ang kaluluwa ay masiraan ng loob at hindi karapat-dapat para sa masayang pagtupad ng ating mga tungkulin at pagtamasa ng ating mga pribilehiyo. Ang discouragement po, mga kapatid, ay nakakapagsaid ng sigla. Kung kaya't yan po ang magiging dahilan upang hindi natin tuparin ang ating mga tungkulin at ma-enjoy ang ating mga privileges. Siyempre, pag nawala ka ng sigla, lupay-pay ka, ay ang tendency niyan, ayaw mo nang gumawa. Hindi mo na gagawin ang iyong mga tungkulin. Mawawalan ka na ng gana. Kasi nga, discourage. Mawawalan ka ng gana. Ayaw mo na. Ganyan nangyari kay Elijah doon sa 1 Kings chapter 19. Nawalan siya ng gana. Nung nalaman niyang hinahunting na siya ni Reyna Jezebel, takot si Elijah. Nagtago doon sa kabundukan. Pagkatapos, naupo na lang doon sa juniper tree. At sabi ng Panginoon, o sabi niya
sa kanyang sarili, wala akong kwenta, hindi ako katulad ng aking mga ninuno. Patayin mo na lang ako, Panginoon. Basahin nga natin po yun. Doon sa 1 Kings chapter 19. Tingnan natin yung paghihimutok dito ni Elijah. Nangyari po ito mga kapatid, pagkatapos ng ilang serye ng kanyang matagumpay na kampanya laban sa mga bulaang propeta. At ang Diyos ay nagpakita ng kababalaghan. Natalo nga niya yung mga bulaang propeta ni Baal eh. Di ba nagkaroon silang contest? Talo yung mga propeta ni Baal, mga bulaang propeta. Tapos ang Diyos nagpakita ng kapangyarihan. Yung alay, yung handog na binuhusan ng tubig, sige, sabi ni Elijah, dagdagan nyo pa, damihan nyo pa tubig. Oh. Ang contest niya kung sino magpapaulan ng apoy doon sa handog. Yun ang tunay na Diyos. Yung mga propeta ni Baal, maghapon, tawag ng tawag sa kanilang Diyos, walang apoy na bumaba mula sa langit. Anong si Elijah na? Tinupok, ubos, yung alay, pati yung tubig. Kaya nangyari, inutos ni Elijah, patayin lahat ng mga propeta ni Baal. Walang kwenta walang silbi, hindi namang mga tunay. Dapat lang talaga patayin yan. Tapos ang nangyari pa dyan, nagpaulan ng Panginoon. Nanalangin si Elijah na umulan at ang Panginoon ay nagpadala ng ulan. Kasi tagtuyot ng panahon yun Merong anong tawag dito? Drought yun. May drought. So, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para patunayan na ang Diyos na pinaglilingkuran ni Elijah ay tunay. Pero sa kabila ng lahat ng yan, nung nalaman ni Queen Jezebel, asawa ni Haring Ahab, yung ginawa ni Elijah sa mga propeta nila, na mga bulaan, nagalit, kaya pinahanting si Elijah. At tingnan nyo naman, natakot si Elijah. Basahin natin. In verse 2, basahin ko sa Tagalog. Pakinggan nyo. Nang magkagay nagsugo si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos at lalo na, kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila, kinabukasan sa may ganitong panahon. Para bang ganito parusahan ako ng aking Diyos. Kung bukas pagsikat ng araw, buhay ka pa, Elijah. Parang ganito Elijah, hindi ka nasisikatan ng araw. Yari ka sa akin. Nung nalaman ni Elijah yan, tinong ginawa niya in verse number 3. At nang makita niya ay bumangon siya at yumaon dahil sa kanyang buhay. At naparoon sa Beersheba na nauukol sa Huda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Verse 4. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay. Sa takot niya, iniwan niya yung kanyang servant, yung kanyang kasama. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay na isang araw sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy ng enebro o juniper tree at siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay sana. At nagsabi, sukat na ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti kaysa sa aking mga magulang. Discouraged. Napakabilis, Samantalang katatapos lamang yung kanyang tagumpay. Victory na binigay sa kanya ng Panginoon. Biglang, ang lakas ng moral. Biglang, dive. Discouraged si Elijah. Takot? Yun naman natakot sa isang babae. Queen Jezebel. Samantalang Panginoon nagpakita sa kanya ng kapangyarihan. Ganun kabilis. Lingkod ng Diyos yan. Na-discourage agad. Ayaw niya na. Ayaw niya nang tuparin ang kanyang tungkulin. Gusto niya mamatay na lang. Meron kayang ilan sa ating ganyan na nakaranas ng ganyan. Discourage niya. Discourage si Elijah. Pinanghinaan siya ng loob. Ang discouragement,
ay isang hakbang na lamang tungo sa lantarang pagrereklamo o pagbubulong-bulungan sa Diyos. Isang hakbang na lang. Humahantong yan sa murmuring against God. Tama, mali? Di ba? Pag discourage tayo, ano kasunod? Reklamo. Bubulong-bulong. Ang panghihina ng loob o discouragement ay hindi isang may tuturing na inosenteng kahinaan na okay lang, natural lang yan, na maaari nating idahilan. Kundi ito po ay isang mapanlinlang na kasalanan na kailangan po nating ikonsensya. We have to make conscience of it and we have to pray constantly against it. Kailangan labanan po yan. Kaagad na ipinakita ng Panginoon ang kanyang sama ng loob o kaya ay pagkadismaya laban sa Israel sa pamagitan ng pagpapadala ng naglalagablab o nag-aapoy na mga ahas sa mga tao. Kaya't marami sa kanila ang namatay. Basahin natin. Balik tayo sa teksto natin, verse 5. In verse 5, reklamo sila, no? Walang kwenta ang manang ito. Ang bihira. Diba, kakatalakay lang natin yung discontentment o contentment last Sunday. Pagka hindi kontento sa anumang bagay na ipinagkakaloob ng Diyos, hinahamak yung provision ng Panginoon. Suyang-suya kami sa walang kwentang pagkain ito. Grabe. O kaya naiinis kami. Hindi na kami makatiis sa nakasasawang manang ito. Nilait, hinamak yung provision ng Panginoon, yung providence ng Panginoon. Kaya yun ang ibig sabihin ng discontent, hindi po kontento sa sovereign dispensation ng Diyos. Contentment is being satisfied with the sovereign dispensation of God in His providence. Kaya ang kabaliktaran talaga ng contentment, discontentment, rebellion. Pag-alsa, pag-aklas, pagtutol, paglaban sa Diyos. Tuloy natin ang basa. In verse 6, At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan at kanilang kinagat ang bayan. Ayan ang nangyayari sa mga taong reklamador. Huwag na magpadala ang Panginoon ng ahas. At maraming tao sa Israel ay namatay. Yeah. Alala ko yung mga napapanood ko sa YouTube, mga bahay, pinapasok ng sawa, pinapasok ng cobra. Pag nawasana ang Panginoon na magpadala ng cobra sa loob ng bahay natin. Verse 7. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami nagkasala. Ayun! Hindi na-realize din. Mali pala. Nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas at idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin. Ito yung brass, ahas na gawa sa tanso. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. 9. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Yan yung binanggit ni Jesus Christ sa isa sa mga pagtuturo niya in the New Testament. Kung paano itinaas ni Moses ang ahas sa ilang
Ganon din ang anak ng tao itataas. So simbolo po yan ni Jesus Christ na mamamatay because of the sin of the world. Kaya ang sino mang titingin dun sa ahas, pag natuklaw, titingin lang doon, buhay. Pag natuklaw, gano'n. Gano'n kabilis, ano? Larawan niya ni Jesus Christ. Na kay Kristo, yung ahas, larawan niya ng kasalanan. Na ginapi, tinalo, winasak ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang katawan. Jesus Christ judged sin. He was condemned, although he was sinless, although he was just. Wala siyang kasalanan, but he died. He died the sinner's death because of sin. At alam naman natin, hindi naman niya kasalanan yun. Yan ay ating kasalanan. Kasalanan ng mga hinirang ng Diyos. Kasalanan ng mga anak ng Diyos. Na si Kristo namatay para sa kanila upang sila ay maligtas mula sa kasalanan. Mula sa tuklaw ng kamandag ng ahas na kasalanan. So there is life in Jesus Christ. Whoever believes in Jesus Christ, although he will die, yet he will be raised up again. Yan po ang promise ni Jesus Christ. You see, sin causes death. For the penalty, the Bible says, of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Buti na lang mayroong provision. Buti na lang may solusyon. No? Kung hindi, ubos silang lahat. Yan ang napapala ng mga taong reklamador. Yan ang aral. Yan ang lesson. E mag-iingat tayo talaga na tayo reklamo ng reklamo sa Diyos sa halip na magpasalamat. Marami sa kanilang namatay. Ang panghihina ng loob, ang panlulumo, ang discouragement ay hindi isang kahinaan na dapat idahilan, kundi isang kasalanan na dapat ipagtapat. Isang kasalanan na dapat aminin sa Panginoon. Tingnan natin si David. Halimbawa, si David. Nang si David ay nalumbay, o nanlumo, o pinanghinaan din ng loob, o na-discourage, hindi niya ginawa ang pagkahabag sa sarili, o kaya itinuring niya ito bilang isang bagay na hindi maiiwasan, kundi anong kanyang ginawa. Alamin natin kung anong kanyang ginawa sa mga awit 42. Psalm 42. Hindi siya gumawa ng alibay. Nung siya na-discourage, hindi siya nag-alibay. Hindi siya sinabing, ay, natural lang yan. Ano magagawa ko? Talaga ako discouraged eh. Hindi. Ganito ang sabi niya in Psalm 42, in verse number 11. Psalm 42, verse 11. Sabi niya, bakit ka nang lulumo? Sino kausap niya? Sarili niya. O, kaluluwa ko! Ano nang lulumo? Discouraged. At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos. Anong ginagawa niya? In-encourage niya sarili niya. Siya mismo ang nag-encourage sa kanyang sarili. Bakit? Sapagkat alam niya hindi tama. Kasalanan. Manlumo, manlupaypay, ma-discourage. Sapagkat pupuri pa ako sa kanya na siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos. Why are you cast down, O my soul? Why? Siguro kung sumagot si David sa sarili, bakit? Ano masama ito? Talagang cast down ako. Discouraged ako eh. What's wrong with that? Hindi. Ang ipinahiwatig ni David, you should not be discouraged. There is no reason for you to be discouraged. Why are you cast down, O my soul? Bakit itong walang pananampalataya na nanghihina? Ano itong parang batang pagkabalisa? Why are you cast down? Parang kang bata, nawawalan ng pag-asa, na balisang-balisa. So, ang ginawa ni David, kinagalitan niya ang kanyang sarili. Pinagsabihan niya ang kanyang sarili. Hindi lang isang beses, kundi 3 beses. Look at verse 5.
Doon pala sa verse 5, ayan na eh. Sabi niya, bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos. Hope thou in God. Sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. And then inulit niya yan in 43. 43 verse 5. 3 times. 43 verse 5. Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat pupuri pa ako sa Kanya na siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos. 3 times he encouraged himself. Ano ibig sabihin? Tumanggi si David na sumuko, na bumigay sa espiritu ng kapanglawan, sa espiritu ng panlulumo o discouragement, at nagtanong kung ano ang dahilan nito. Bakit ka nanlulumo? Bakit ka nadi-discourage? Kung sa una hindi siya nagtagumpay na mapalayas ito, sinubukan niyang muli at sinubukan pa niyang muli. Paulit-ulit. You see? Hindi niya ginawang, okay lang yan, talagang ganyan sa tao, dumarating discouragement, David. Mawawala din yan. Itinakwil niya. Pinapalayas niya. Hope thou in God. Tingnan natin mismo ang ating tagapagligtas na walang kasalanan, na walang iba kundi si Jesus Christ. Inihula na sa kabila ng lahat ng oposisyon at pagsubok at kahirapan na makakaharap niya, madi-discourage bang ating Panginoon? Hindi. Isaiah chapter 42. Tingnan natin kung ano po ang attitude at reaction mismo ng ating tagapagligtas na dapat gawin nating example. Isaiah chapter 42 in verse 4. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man. You see? Hanggang sa may tatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Sa English, sabi diyan, he shall not fail nor be discouraged. At yun nga ang nangyari sa ating Panginoon Jesus. Imagine kung na-discourage ang Panginoon, todas tayo. Walang napako sa krus. Kung na-discourage agad-agad ang Panginoong Jesus, hindi niya tatapusin ang kanyang mission. Discourage eh. Tatawag na ng assistance, tatawag na ng ano yan, ng backup, ng reinforcement. Tatawagin niya na ang kanyang mga sanlibot sanlakhang mga anghel para iligtas siya. Kung nangyari yon, todas tayong lahat. Tayong lahat ay mapapahamak. You see? It is because we fail, we become discouraged. Diba? Sabi diyan, he shall not fail, nor be discouraged. Therefore, kaya tayo nadi-discourage because we fail. And we fail, that's the reason why we become discouraged. So yan ay isang matibay na ebidensya na talagang ang discouragement ay kasalanan. Na dapat labanan, na dapat puksain, dapat patayin, at hindi dapat gawing excuse. Sangayon ba tayo, mga kapatid? Hindi pala excuse na ma-discourage. Delikado kasi, nakita natin kung ano magiging kauuwian eh. Pag na-discourage, magre-reklamo na. Isang hakbang lang yan. Isang hakbang tungo sa murmuring and complaint. So ano ba dahilan? Ba't tayo nadi-discourage? Alamin natin, pangalanan natin ang ilan o banggitin natin ang ilang mga kadahilanan ba't tayo nadi-discourage. Hulaan nyo, number 1, kawalan ng pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos. Yan. At hindi ba kitang-kita yan sa mga pananalita ni David
nang pagalitan niya ang kanyang sarili dahil sa panlulumo ng kanyang kaluluwa. Sabi niya, "Why are you cast down, O my soul? Why so disturbed? Why so agitated within me? Hope thou in God," or put your hope in God. Ano ibig sabihin? Nawawala siya ng pag-asa. Kaya nanlulumo siya. Tingin niya parang wala na yata mangyayari. At kaya siya nawawala ng pag-asa kasi nanlulupaypay na ang kanyang pananampalataya. Nawawala na siya ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi pinayagan ni David na yung mga mata niya na dapat nakatuon sa Panginoon ay ibinaling niya sa mga problema niya, sa mga hadlang, sa kanyang daraanan. Yan. Sa halip na dapat ituon lamang niya ang kanyang paningin sa Panginoon. Hindi, inalis niya yung kanyang paningin sa Panginoon eh. Ibinaling niya sa mga paghihirap sa daan. Kaya siya nawala ng gana. Ganyan kadalasan ang nangyayari sa atin, mga kapatid. At hindi ba ganito ang naging kaso ng Israel? Nang ilihis ng Panginoon ang kanilang landas mula doon sa direktang paglakbay doon sa Kanaan at akayin sila pabalik sa mga hangganan ng disyerto. Anong sabi? Numbers 21:4, sila ay labis na pinanghinaan ng loob. Nag-alinlangan sila sa kabutihan ng Diyos sa kanila at kinwestiyon nila ang karunungan at kabutihan ng Diyos na nagpapatnubay sa kanila. Wala silang tiwala. Nung ibinalik sila ng Panginoon, kasi nga pag sila'y dumiretso, mga kapatid, marami pang digmaan ang dadaanan nila. Na-discourage na nga sila because of the way. Baka pag itinuloy, bagamat mas madali yun at shortcut yun, mas lalo ma-discourage. Kaya idinaan sila. Umikot sila lumibot sila Yun nga lang, doon ulit sa ilang. But you know what? The Lord knows the way through the wilderness. And all we have to do is follow. Sabi nga ng isang awitin, "My Lord knows the way through the wilderness." Although ako'y dinala ng Panginoon sa wilderness, but God knows that is the right way for me. And all I have to do is trust God and obey. Trust and obey. And the reason why kung ba't hindi tayo susunod kasi tini-question natin, wilderness, sigurado kayo? Yan yung tamang daan? Ayoko. Ayoko dyan. Wala nang tiwala. Hanggang sa, ayoko dyan, meron akong gustong, may sarili akong plano. Hindi ganyan. Ayoko yan. Mahirap yan. May mas madali akong paraan. Kaya yun, ang gagawin natin, yung sarili nating paraan. Mas tiwala, mas bilib tayo sa sarili natin kaysa sa ating Diyos. Yun ang problema natin. Nagmamarong pa tayo sa Diyos. You see? Ganyan ang nasa likod ng ating mga panghihina ng loob o discouragement. Ang kawalan ng pananampalataya o pagtitiwala sa Panginoon. Karamihan sa atin, pinagdududahan natin yung katotohanan ng Romans 8:28. Sa totoo lang marami hindi naniniwala dyan Pakot-kot pa tayo, Romans 8:20, all things work together for good to them who love God, to them who are the called according to His purpose. Sabi doon, all things, whether good or evil, all things work together for good. Kanino? To them who love God. To them who are God's chosen. To them who are God's elect. Kahit masama yan, kahit pinahintulot ng Diyos na mangyari sa atin yan, trust God. Let us trust God. It will work out for our own good. But we don't believe that. Yan ang problema natin.
Sa halip, mga kapatid, itinutuon po natin ang ating atensyon sa mga bagay na nakikita. At hindi ho doon sa mga bagay na hindi nakikita. Pagka ganun ho na ang mga mata natin laging nakatuon doon sa mga bagay na nakikita at hindi doon sa mga bagay na hindi nakikita, sa lalong madaling panahon ay manghihina tayo at mangangayayat. In short, we will be discouraged. Pag sanay tayo, lagi may nakikita at hindi tayo sanay doon sa mga hindi nakikita, parang ang hirap yatang panghawakan yung mga bagay na hindi nakikita eh. Pero yun ang ibig sabihin ng pananampalataya eh. Ano ba ang definition ng pananampalataya? Hebrews 11:1. Basahin natin. Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tagalog. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay kahit wala pa. Pero umaasa, darating. Yan ang faith. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo pa nakikita, but you believe it. You believe it. That God will grant it, God will give it, God will make it happen. That's faith. Kaya hindi pa nakikita. At bakit paano ka naging sigurado? Kasi yun sabi ng kanyang salita. Kaya ang pananampalataya nakasalig sa sinabi ng Diyos. Nakasalig sa kanyang pangako. Kahit hindi pa nakikita at hindi pa nangyayari. Yun ang pananampalataya. Ang problema sa atin, hindi tayo sanay doon sa mga bagay na hindi nakikita. Gusto natin agad mayroong mahawakan. To see is to believe. Parang si Tomas. Si Tomas. Yan. So yan ang isa sa mga sanhi ng discouragement. Kawalan ng pananampalataya. Aminin natin. Guilty tayo dyan. Duda tayo sa Diyos. Hindi natin siya mapagkatiwalaan. Wala tayong tiwala. Sometimes, sabi nga sa isang awitin, sometimes I feel discouraged and think my life in vain. I'm tempted then to murmur and of my lot complain. We always complain. Ano man ang ating kalagayan, lalo pat doon tayo nilagay ng Panginoon. Instead of saying and singing with all our heart, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Pangalawang dahilan kung bakit tayo nadi-discourage. Ano ang sanhi ng ating discouragement? Hulaan ninyo. Discontentment. Una, distrust, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, kawalan ng kakontentuhan sa Diyos. Discontentment. Kapag ka ang pananampalataya, mga kapatid, sa kabutihan at karunong ng Diyos ay hindi na gumana, o kaya huminto na, ang discontentment ang nananaig sa puso. ang kawalan ng pananampalataya ay nagbubunga yan ng anxiety o pagkabalisa. Siyempre, pagka wala tayong tiwala sa Diyos, duda tayo sa Kanya, nag-aalinlangan tayo sa Kanya, ano idudulot niya? Di kabalisahan, worry. Yan. Pagkainis, pagkayamot, pagmamaktol, pagkainip. Inip na inip tayo sa ating kalagayan at sitwasyon na kung saan doon tayo inilagay ng Panginoon at humahad lang po sa ating pag-appreciate at pag-enjoy sa mga bagay o bahagi na ibinigay sa atin ng Diyos.
Ang discouragement kapag ina-analyze natin mga kapatid ay ang pagiging yamot. Sa totoo lang, pagkainis, hindi nasisiyahan, hindi kontento sa kalagayan o kay bahagi na pinagkalagyan sa atin o ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi tayo nasisiyahan. Ayaw natin yung lugar na kung saan doon tayo nilagay ng Panginoon. At ang ginagawa natin, pilit tayong gumagawa ng paraan na makaalis doon. Kumakawag tayo, kumakawala tayo. Sa madaling salita, nagre-rebelde na. Alisin mo ko dito, ayoko nito. Ang tagal-tagal na, nainip na ako. Yan. Hindi ba ganyan nangyari sa Israel? Di ba? Nagsawa na sila sa mana. Pero sabihin na nakakasuya itong pagkain ito. Sawan-sawa na kami. Yung pagkain na mismo ang Diyos ang nagbigay sa kanila. Basahin nga natin ulit yung sinabi nila. Hindi, no? Verse 5 of Numbers chapter 21. Numbers chapter 21 verse 5. Sabi nila, at ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises, bakit ninyo kami pinasampa mula sa ito? Upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig. Saan? Sa ilang. Doon sila binalik. Doon sila lumibot Di ba? They compassed the land of Edom. Doon sila lumiko, doon sila umikot ulit sa lugar na walang tinapay at walang tubig. And then sabi nila, ang aming kaluluwa ay nabuibwisit na. Sa manang ito, puro mana. Wala na bang iba? So hindi sila kontento sa kung ano ang pinrovide ng Panginoon sa kanila. Hindi na matanggap. Discontented sa provision ng Panginoon. Pangalawang dahilan, bakit sila na-discontent o discontented? Una, dahil nabwisit na doon sa mana, sawang-sawa na sila, puro lang man. Parang tayo, no? Ano pong ulam? Hawot na naman. Hawot sa umaga, hawot sa tanghali, hawot sa gabi. Buwisit na hawot ito. San Pablo po yun. Ang ibig sabihin ng hawot po, tuyo. Tawag ng mga taga San Pablo, San Pableño sa tuyo, sa mga hindi ko nakakala, hawot. Tuyo sa umaga, tuyo sa tanghali, tuyo sa gabi, tuyo. Puro na lang tuyo. Kaya sardina sa umaga, sardina sa tanghali, sardina sa gabi. Wala na bang iba? Hindi contented. Tingnan po, may hawot kay kung toyo at Mas maigi pa ngayon kaysa sa toyo at asin. O kaya asin lang. Buti pa nga, may nakakain Di ba? Pagka ang tao talaga marunong makontento, magpapasalamat yun. Meron siyang thankful heart instead of murmuring spirit. Ang tao may thankful heart, appreciative. Appreciative siya. Ano man ang kaloob ng Diyos. At dahil sa alam niya na ito'y kaloob sa akin ng Diyos, kailangan kong tanggapin ito na may pasasalamat. I'm contented. Pero yung taong merong murmuring spirit, ano ito? Visit. Nakakayamot. Nakakasawa. Sa halip na magpasalamat sa Diyos, magagalit pa sa Diyos. To the point na halos murahin na ang Diyos. Ayaw ko ng ganitong buhay, ayaw ko ng ganitong kalagayan. Kailan ba ako makakaahon sa ganitong sitwasyon o kondisyon? Buwisit na buhay ito. Yan ang maririnig sa isang taong buwisit na tayo. Walang content. Buwisit na buhay mo. Yung ikalawa, na dahilan mga kapatid, hindi nila nagustuhan yung pamamaraan ng Diyos na idaan silang ulit sa ilang. See? Again, basahin natin ang verse 4.
At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napa sa daang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom. Ano ibig sabihin ng lumiko? Yan. Umikot ulit. Umikot sila sa lupain ng Edom. Sa ilang ulit. Or sa magandang balita Biblia, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Pasikot-sikot. Wala bang diretso? Wala bang shortcut? Ayun ang gusto. Shortcut agad para mabilis, madalian. Hindi na magtatagal. Nakakainis kasi pagka matagal eh. Lalo na pagka ang preaching haba-haba, ang tagal. Nabibisit eh. Haba naman ang preaching. Anong oras kaya matatapos si pastor? So itong kaluluwa ng mga taong ito, they were much discouraged because of the way. Yung pong sovereign dispensation or sovereign dealing ng Panginoon sa kanila hindi umayon. Hindi umangkop sa kanilang pita ng laman. Sa kanilang carnality. Hindi umayon. Yung tinapay, hindi umayon sa kanilang pita ng laman. Yung daan na pinagdalhan sa kanilang hindi rin umayon sa kalayawan at pita at gusto ng kanilang laman. Kaya sila na-discourage at nagreklamo. So, kawalan ng pananampalataya, yan ang cause. Hindi kontento. Ang pangatlo, self-will. Self-willed. Itong mga Israelitang ito. Ito yung ugat ng ating kawalan ng pagtitiwala sa Diyos at kawalan ng kakontentuhan sa provision ng Panginoon. Yung pagiging makasarili. Puro lang sarili ang iniintindi. Yung kagustuhan ng sarili dapat ang mangyayari. Yung kagustuhan ng sarili ang dapat masunod. Sa makatwid mga kapatid, ang discouragement ay walang iba kundi pagre-rebelde sa sovereign dispensation ng Diyos. That's it. Paglaban, pagtutol sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin matang. Ayaw natin. Kung ang contentment ay ang pagiging satisfied sa sovereign dispensation ng providence ng Diyos, ang discouragement na dulot ng pagiging discontent ay ang paglaban at pagtutol sa ginagawa ng Diyos at pag-ayaw sa kalooban ng Diyos. Ganito ang nangyari sa Israel. Nainis sila dahil hindi nangyari ang mga bagay ayon sa gusto nila eh. Tama? Gusto nilang tahakin ng direktang daan patungo doon sa Kanaan. Yung mas madali, yung shortcut. At dahil iba ang ipinasya ng Panginoon, sila'y nandumo. Nadismaya, pinanghinaan, nabwisit, nainis, na-discourage, nagreklamo. Natulad ng mga batang laki sa layaw na nasanay na magkaroon ng kanilang sariling paraan na kapag hindi mo naibigay yung kending hinihingi ay nagmamaktol at nagtatampo. Kapag hindi nasunod ang gusto, nagwawala. Ganyan din ba tayo? At hindi ba kadalasan ganyan din ang karamihan sa atin mga kapatid? Karamihan sa ating mga discontentment, karamihan sa ating mga discouragement ay dahil sa hindi sinagot ng Panginoon ang ating panalangin ayon sa ating gusto, o kaya hindi natin nakamtan ang ating mga hinahangad, o kaya meron tayong inaasahan na mangyari pero hindi nangyari, nadurog ang ating mga plano, nawasak ang ating mga pag-asa, hindi natupad yung ating mga inaasahan, binigo tayo ng mga taong ating inaasahan. Tayo galit na galit. Discouraged.
Sa totoo lang po, ang discouragement o disappointment ay paglaban sa God's appointment. Yan. Actually, ang discouragement, it is a lack of submission to God's will. Lack of submission to God. Instead of being subservient to God, we become insurgent to God. Insurgent. Doon galing salitang insurgency. Pag-aklas, pag-alsa. Sa halip na magpasakop, magpailalim sa Diyos, lumalaban, umaalsa, laban sa Diyos at laban sa kanyang mga dispensation, laban sa kanyang mga dealings, laban sa kanyang provisions. Self-will. Ang gusto, masunod yung sariling kagustuhan, hindi ko ano yung kagustuhan ng Diyos. Self-will. Ang discouragement po o panghihina ng loob ay nagmumula yan sa ating mga pananabik o mga hangarin na nananatiling hindi natutupad. Mula po yan sa ating mga plano na nahadlangan at hindi nangyari, mula sa ating mga sariling kalooban o kaya yung mga kagustuhan na nasalungat. Kaya ito'y walang iba kundi ang pagkabalisa ng Espiritu at pagsuway sa banal na kalooban. The truth is, there is too much self-will in us. There is too much self in us. Andiyan pa rin yung sariling kagustuhan, andiyan pa rin yung sarili, yan pa rin ang nasusunod sa halip na magpailalim at pasakop sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga, isa sa mga kondisyon ng Panginoon sa mga nais sumunod sa Kanya, sa mga gustong maging Kristiyano, number 1 na requirement ng Panginoon, deny yourself. Hindi kailangan ng self. In following the Lord, ang sarili kadalasan yan ang balakid. Kaya hindi sumusunod sa Panginoon. There is still too much self in you. You have not submitted. You have not surrendered yet yourself to the Lordship of Jesus Christ. That is why you always complain. That is one of the reasons why you do not obey, you don't follow at all. Self, nandiyan pa rin yung self. You haven't crucified yourself. Gaya ng sinabi ni Paul, I am crucified with Christ. Myself, the old self, the old soul, S-A-U-L, the old Paul, has been crucified with Christ. Nevertheless, I live. And yet it is not I who lives. The old soul no longer lives. It is now Jesus Christ who lives in me. Ganyan po si Paul, kinalimutan niya na, totally kinalimutan niya na ang ganyang sarili. Wala na, hindi na yung sarili niya nasusunod. Yung Panginoon niya na sa kanyang buhay. Ganyan ka rin ba? Ganyan ka rin ba? You better surrender yourself to Jesus Christ. Suko mo na sarili mo. Kalimutan mo na sarili mo. Lahat. Umpisa ngayon, si Kristo na ang lahat-lahat. Yun yung tunay na pagtanggap kay Kristo. Marami sa mga tao, sinasabi na, tinanggap daw nila si Kristo. Naku, sarili mo pa rin nasusunod, yan ba tinanggap si Kristo? Pag tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo siya, hindi lang tagapagligtas, para iligtas ka mula sa impyerno. Dapat, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon. In fact, una nga ang Panginoon eh. Ano sabi ni Paul at ni Barnabas doon sa Philippian jailer na nagtanong, Sirs, what must I do to be saved? Ano sagot niya? Believe on the Lord. Nauna yung Lord. Then Jesus means Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Hindi pwedeng tanggapin si Kristo ng kalahati.
installment. Tanggapin muna kita bilang tagapagligtas. Saka na lang ha yung bilang Panginoon. Pwede ba yun? Hahatiin mo si Kristo? Installment? Kaya niya tatanggapin si Kristo bilang tagapagligtas kasi ayaw niyang pumunta sa impyerno. Gusto niya iligtas siya ni Jesus Christ mula sa impyerno. Pero nandun pa rin yung kanyang pag-ibig at kasiyahan sa kasalanan. Hindi niya may takwil ang kasalanan. Yapos-yapos pa rin niya, nag-e-enjoy pa rin siya. At yung sarili pa rin niya ang sinusunod niya. Si Kristo hindi talaga Panginoon ng kanyang buhay. Kung hindi mo tatanggapin si Kristo sa buhay mo ng buong buo, wag na lang. Wag na lang. Hindi pwede kasing installment, hindi rin pwedeng kalahati. Dapat buo. Lord Jesus Christ. Walang lugar ang sarili sa pagsunod kay Kristo. Si Kristo dapat ang lahat-lahat. He must be our all in all. Kakalimutan talaga sa pagsunod kay Kristo, kalilimutan talaga sarili. Mga sariling ambisyon, pangarap sa buhay, kapalit ni Kristo. Kaya pagka ang sarili naging hadlang yan, dapat itakwil. Naging balakid. Pero andun pa rin yung self. So talaga nga bang si Kristo na nga bang Panginoon mo talaga nga bang kinailangan mo na sarili mo? Talaga bang ipinako mo na ang sarili mo kasama ni Kristo? Gaya ng sinabi ni Pablo. Basahin nga natin yun, Galatians 2:20, yung aking binanggit kanina. And I think, dito tayo muna magtatapos. Yes, may part 2 po ito mga kapatid. Kasi kung itutuloy natin to, another 1 hour. Tutuloy natin to. Dito tayo magtatapos, Galatians chapter 2, verse 20. Galatians chapter 2, verse 20. I am crucified. I am crucified with Christ. Yung I na yan yung lumang Pablo. Wala na yan. Pinako na yan. Patay na yan. Nevertheless, I live. Sino yung I na yan? Yun yung bagong Pablo na nabubuhay. Pero sabi niya, hindi ako ang talagang nabubuhay. Yet not I, but Christ. See that? It's Jesus Christ. Siya yung kanyang buhay. Yan talagang buhay ni Pablo. Si Jesus Christ. Christ liveth in me. Pagka ang buhay ng santay, wala si Kristo, wala yang kabuhay-buhay. Walang kabuhay-buhay ang sambuhay na wala si Jesus Christ. Patay yan, patay. And the life, ngayong buhay na siya, dahil may buhay siya, si Kristo ang kanyang buhay. Yung buhay na yan, which I now live in the flesh, meaning in this body, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Naway ganyan din sa atin mga kapatid. Sana'y masabi natin ito ng may katotohanan. Yung talagang totoo, no? Yung experimental talaga. Actual. Hindi lang yung nabasa mo, hindi lang minemorize mo, hindi lang yung kinote mo, kundi talagang actual na nararanasan mo yan sa iyong buhay. May God bless the message in our hearts. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin. Ang iyong mga salita ay parang salamin na nakikita namin ang aming mga sarili. Natapos po namin matunghayan ang iyong mga salita, nakita po namin, Panginoong Diyos, ang kasamaan ng aming mga puso. Hindi ko namin kakaila. Mga reklamador po kami. Tulad kami ng mga Israelita. Reklamo ng reklamo. Lalo na sa mga dispensation ninyo sa amin. May mga bagay na hindi namin matanggap.
Kung minsan pa nga, pagka hindi namin naintindihan kung bakit, ayaw namin. Wala kaming pagtanggap, wala kaming pagpapasakop, kundi puro kami pagtutol, galit, inis, kabwisitan, pagkayamot, ang umiiral sa amin. Patawarin niyo kami, Panginoong Diyos. Talagang hindi pa kami ganap, marami pa kaming dapat na matutunan. Kami po, Ama, ay patuloy niyong turuan. Sa mga ginagawa niyo sa buhay namin, turuan niyo kami magtiwala lamang sa inyo na meron kayong mabuting layunin. At ito ay isang kadadalisay namin, Panginoong Diyos, ay katututo namin. Kahit na hindi namin maintindihan, Panginoong Diyos, bakit nangyayari? Ano dahilan? Anong kasamaan ito ang nangyayari sa amin? Bakit ganito? Buksan niyo ang aming kaisipan, tulungan niyo kami makaunawa. At sa halip na magreklamo, buong katahimikan at pagpapakumbaba na tanggapin ang kaloob mo sa amin. Hindi lang puro mabuti ang aming tatanggapin, kahit masama. Tulad ni Job, sabi niya, the Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all these things, Job sinned not against God. Panginoon, nakakahiya kami, nagkakasala. Kadalasan, nagagalit po kami sa inyo. Sukdulan na questionin namin ang inyong karunungan at ang iyong kabutihan sa amin. Patawarin niyo kami, Panginoon Diyos. Kaya paalalin niyo sa amin palagi ang aral nito. Yung distrust, alisin niyo po, Panginoon. Sana maalis niyo sa amin. Dagdagan yung aming pananampalataya. Hindi lang kami matutong manalig at manampalataya sa panahon na mabuti ang aming buhay, kundi sa panahon din na mahirap ang aming buhay at kalagayan. Yung pong pagiging hindi kontento, Panginoon Diyos, yan. Hindi kami kontento sa anumang meron kami. Naghahanap pa kami. And we want more, more, and more. Help us, Lord, na maging grateful and thankful kahit sa mga maliliit na bagay na pinagkakalob sa amin. Maging masaya kami at appreciative. Ganon din, Panginoon, yung aming mga sarili. Totoo po yan. Kadalasan, nandiyan pa rin ang aming mga sarili at gusto namin na yung sarili namin masusunod. Hindi kayo. Patawad, Panginoon. Kailangan namin patayin yung aming laman, patayin, mortify the deeds of our flesh, patayin ang aming mga sarili. Upang sa ganun si Kristo na lang ang nabubuhay sa amin. Hindi namin mga sarili. Kaya Panginoon Diyos, ito pong mga aral na ito, sana may practice namin, may pamuhay po namin. Deliver us from the sin of discontent and discouragement. Strengthen us, O God. Sa mga kapatid namin na dumaranas ngayon ng discouragement, mahabag kayo, Panginoon. Encourage them na sila ay will be of good courage and strengthen their hearts, O God. Sa mga nangihina, sa mga nanlulupaypay, nawawalan na ng pag-asa, O Panginoong Diyos. Alalayan niyo sila, ibangon niyo silang muling, itayo niyo po sila, Panginoong Diyos, palakasin niyo po sila. Upang makapagpatuloy, huwag nilang pababayaan ang kanilang mga tungkulin, gagampanan pa rin nila ng mayroon pong katapatan. Ano man ang mangyari. Sapagkat may Diyos na nagmamalasakit sa kanila, may Diyos na nagpapalakas sa kanila. Ang Panginoon Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa isang linggo na namang aming haharapin, Panginoon Diyos. Gabayan niyo po kami, huwag kaming makakalimot. Paalalin niyo lagi sa amin ang iyong mga aral, ang iyong mga katuruan. Lagi kaming susunod sa iyong mga utos. Gagawin namin ang iyong kalooban. Pagpalain niyo ang aming pamilya. Patuloy kami sustain araw-araw. Sa mga kamay niyo, inabili namin ang aming mga sarili buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Sambahin pa rin natin ating Diyos.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Hanggang sa muli nating pagkikita at pagsasama-sama sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Thank you. God bless us all.